sa lugar mo ng voltage pollutants, magiging ano ka lang, magiging conduit ka lang. Ayaw natin yung mangyari. Address muna natin yung problema na yon. Okay? So may mga tools kami dito na gagamitin sa site assessment. RF meter, yung ano, yung ilalapit mo lang sa mga wirings, yan ang mga common sources ng mga pollutants na EMF. So once na okay na, magbibigay kami ng evaluation, anong tawag niyan? Evaluation form, assessment form na tapos na lahat. Nandoon lahat, pati computation. Kasi based on the assessment, susukatin din namin ang linya ng grounding line mo. Kaya nandoon na lahat, mako-compute ko na. Pwede na kaming gumawa ng quotation preparation. So gagawa kami ng detailed quotation, tapos papadala namin sa client kung halos within the same day or dapalang hindi depende ng project complexity. Siguro kung ilang floor yan 5 floor tapos gusto bawat kwarto mayroon, talagang matatagalan. Hindi same day. Hindi rin following day, matagal-tagal. Bigyan nyo kami kasi mag-compute kami. Pero material wise halos nandito naman na lahat. May source tayo locally sa magnetic wire at saka sa canvas na fabric. Tapos once matapos na ito, padala, tapos yun, re-reviewin ng client at saka i-confirm niya na okay ito, scope of work. Nandun naman na scope of work ilalagay. Tapos ni-expect namin na within the day or next day, magkakaroon kayo ng response doon sa ano. Pwede namin i-follow up din. So once the client approves the scope of work and cost, payment is processed to allow, yan. Kasi bibili kami, wala kaming eksaktong kapital pa, DIY pa lang ito, at saka community level pa lang itong ano natin. Kaya expect namin na magbabayad ka. Siguro kung malog-log, pwede kalahati o kaya 75%. Okay, mag-alala, hindi ito scam. Babalik kami sa inyo once matapos. Yeah, once client approves the scope, payment is processed to allow procurement of required materials. Yan yun, kasi bibili pa kami, okay. Step number 8, preparation and scheduling. So within 2 to 3 days, nandyan na materialis, so gusto na namin mag-install. Okay ba sa inyo? Ganun, So step 9, yan na install na natin. Hindi lang installation, may testing pa at saka turnover. So yung bukod sa assessment report, re-assess din kami, tapos paperform din kami ng final testing. So bawat i-record namin doon sa service form namin na ibibigay sa inyo. Para mayroon tayong baseline. Mayroon din kaming copy niyan, of course. So mayroong service record, baseline para future maintenance, continuity check, system refurbishment when needed, kung kailangan. Okay? So step 1, 2, 3, 5 hanggang 9. Kaya may steps talaga tayo. Hindi po pwede na dero-diretso lang. Mahirapan tayo. Kasi bawat bahay ay iba, bawat opisina, bawat lugar, iba-iba. Isa pa nga ito sa packaging namin ng product ay ipipix namin yung mat at saka yung nakakabit doon, yung linya papunta sa ground, yun ang variable talaga. Kasi iba-iba Iba-iba ang sukat ng bahay, iba-iba. Yan. Tapos yun ang magpipix doon sa quotation na babayaran nyo. Yun ang ano natin, yung arrangement. Next, ito yung meat at saka packs. So grounding is not magic or cure all. Iba naman kasi ano na lang ang ang pinapromise o kaya lahat hindi naman. Para sa akin binabawasan lang niya. Pero may iba talaga na totally nawawala. Yan ay ina-expect din natin. Pero to be safe, nababawasan. Halimbawa yung digestive problem mo na babalance na yung tiyan mo. But in the long run, I believe na totally mawawala talaga yan. Kasi may mga iba doon sa may page ako na nasalihan. They've been grounding for
20 to 30 years and they feel like 25 years old. Kasi nga constant, mayroon nga silang ganun na wellness culture sa buhay nila. Bullet number 2, it should not replace medical. Hindi, wag mong ano na ito talaga yung pang-cure. Although hindi kayo dinidiscourage, hindi naman. Gusto nyo mag-try nyo. But yung effect kasi iba-iba bawat tao, kaya i-try nyo lang. Wala namang ano yan. Many people use it as part of a balanced wellness lifestyle. Yung balance lang ibig sabihin. Halimbawa, meron kang iniinom ng gamot tapos meron ka ring grounding para mabalance lang. Now, if you feel and you see na hindi mo na kailangan, pwede mag-ano ka sa doktor para magbigay siya ng mga test sa'yo na it will prove na halos wala ka ng sakit. So, pwede nang itigil ang maintenance mo, ang iniinom mo, ganon. But, kaya nga, iano mo lang to, idadagdag mo lang doon sa mga medical solutions. Okay? So, research continues to study its potential effects. Oo, kasi hanggang ngayon, hindi pa rin eh. Una, hindi magkasundo sa lugar ng grounding. Iba yung grounding sa Cavite, doon sa Mindanao. Iba-iba yung lupa eh. Baka isa yun sa mga faktor. Tapos yung wire, ano bang gagamitin? Iba din. Tapos yung tao na gagamit, kaya mahirap i-RCT yan. Mahirap talaga RCT. Challenging. Para sa akin personally, mag-move on na tayo dyan. I-enjoy na lang natin ang benefit sa grounding. Pero kung mayroon tayong chance na mag-conduct ng scientific study, gawin natin. I-present natin sa community at para ma-strengthen yung position natin na ang grounding is a part of a balanced wellness lifestyle. Yun lang. Walang ibang mga promises. Yan, para maganda ang tulog, ganun lang natin ang suppositions. Okay, thank you. Grounding and Earthing Philippines, Grounding PH. Reconnect, restore, renew. So mayroon tayong itong Facebook presentation. Mayroon pang madaming ipipresent. Don't worry. Marami. Ito ang URL. Actually, yung URL, kung nandun ka sa Facebook, tatype mo lang yung Grounding PH. Yan ang lalabas. Yung Grounding PH yan. Okay. Maraming salamat at salamat sa pagtangkilik nyo sa Grounding PH at mabuhay kayo at God bless.